Good morning. So before tayo mag new topic, discuss ko lang yung isa sa mga problem natin na mabilis niyang diniscuss. So may input tayo na 10 to 1 yung transformer mo, 10 to 1, tapos 230 VRMS. So alam mo na agad solving ito from VS all over VP is equals to NS all over NP. Yung term na to, makuha mo VS dun is 23 VRMS. Transforming that into peak makuha mo is 32.53 V peak. So yung given niya kasi is may silicon diodes ka at lahat ng diodes na yan may 1 ohm bulk resistance bridge, samantalang may 100 ohm ka sa gitna. Sabi niya rin may infinite reverse resistance, so imposibleng dumaan dito yung current tsaka dito. So kung ganun mangyayari sa passive half cycle natin, mawala ang dalawang to, titran ka lang ng 100 ohm tsaka yung dalawang diode. So KBL mo yan, gamitin natin si BP 32.53. So using using KBL, so we have negative 32.53 plus 1.4 dalawang diodes plus I 1 ohm plus I 1 ohm plus I 100 ohm. So i-equal natin si current dito. I is equals to 102 ohms is equals to 32.53 minus 1.4 volts divided by 102. I now is equals to, I'm not mistaken, 32.53 minus 1.4 divided by 1 by 102, 0.3052 amperes. So note natin tong ampere na to. So given that ampere, makuha natin si power. Ito yung mabilis niyang diniscuss. Ito yung gusto kong pakita para nangyari. So ang power, alam natin yung formula, voltage times current. Kaso in this case, may bulk resistance ka, therefore yung mga diodes natin hindi lang siya diodes, kumbaga resistor muna then diode, so they are together. Kumbaga sa solving, naka-parenthesis sila, resistor diode plus sabihin natin V. So naka-parenthesis sila, magkasama sila parate. So kukunin mo yung power ni diode kasama si 1 ohm resistor. Kasi yung problema dun, may current ka kay diode and may voltage ka. Samantalang sa resistor ni diode, mayroon ka lang resistance tsaka current. So magda-diverse tayo. So power on diode is equals to summation of power, where the summation of power is P is equals to VI plus I squared R. So ito yung sa diode, ito yung sa resistor ni diode. So sa pagkita ko, 0.7 times 0.3052 plus 0.3052 squared times 1 ohm. So supposedly makukuha mo dito is nasa 30 something din. 0.7 times 0.3052 plus 0.3052 squared times 1. Yun. 0. Power now is equals to
0.3068. Ayan na yung power mo. So, diretso tayo sa clippers. Ang clippers, ang ginagawa niya is tinatanggal niya yung isang side ng cycle mo. So, kung ang input mo is a sine wave, may positive ka, may negative, ang output mo na is either positive lang or negative lang. So, a clipper consists of only at least one diode. At least one diode. So, may sample problem ako dito. No? No clipper. So, ito medyo mahirap. Medyo mahirap na to for me. Actually, kasi manghuhula ka. So, let's say VIDL lang to. And, etong mga nakalagay dito is our V output. Yes, V output na sila. Sila na yung output waveform, hindi input. So, ito yung clue ko. Titignan ko yung ano yung mas malaki. So, kung clipper to, kailangan may battery ka. Kasi flat yung ano mo, kailangan may battery ka, may diode ka. Siyempre may output ka ng resistor. So, yung una kong titignan dito, gaano kalaki yung difference nila. Positive 20 to negative, positive 10 to negative 20 to. So, panigurado, malaki-laki yung battery yung ginamit na dyan. At baterya din may kasalanan kung bakit may output ka pa dito, kahit clipper yan. So, ang hinahanap natin dyan is si input, tsaka yung circuit diagram. So, alam natin may diode. So, testing ka kung positive ba or negative clipper to. So, for convenience sake, sabihin ko negative to. Kasi, yun nga, dito ako nagbase kung ano yung mas malaki. Doon ko muna siya sinubukan. Yung unang tinry. So, kung tinry ko to, nakuha ko na yung tamang sagot. So, may battery ka. So, etong battery mo, actually, ikaw din bahala para matutitignan. Ikaw din bahala. RL pala. V1 natin to. So, ikaw din bahala. So, kailangan mo magsubok talaga. Especially kung hindi mo na gamay to. Siyempre, kahit ako nahirapan dyan. So, don't worry. We all have room to improve naman. So, kung reverse bias to, ibig sabihin yung 10 volts na to, yung 10 volts na flat na to, si V1. Kasi yun lang yung nababasa ni RL. Nakaparallel si RL kay V1. So, we can conclude that V1 is equals to V output of positive half cycle. So, ang V output natin is 10. Therefore, we can conclude that V1 is equals to 10V. So, negative half cycle tayo. So, on negative half cycle, maging positive to, maging negative to, bubukas to, either mag-short siya dito or dadaan siya doon. May chance na, may likelihood dyan na dumaan dito yung current unless si RL mo is, let's say, 100 kilo ohms. Kaya nga kung manonood kayo sa YouTube, yun yung first conclusion nila, that RL, that load is super high siya. So, mag-i-build tayo sa negative half cycle. So, positive Vin plus V1 is equals to V output. So, kung titignan mo, malita, diba? V output. Saan mo gagamitin si V output dito? Sa 20 volts. So, we can only conclude that V output has a sense kung may dumaan na current dito. Kung may narid din dito. Kung magdag lang si V1. Kung V in mo plus RL
equals to RL pala. Kasi negative half cycle to. Equals to RL, pero sumasabay ito. Plus V1. Therefore, we can conclude that Vin, gamit ito, Vin is equals to V1 natin, lipat mo siya dun, VO minus V1. Therefore, Vin is equals to 20 minus 10, and Vin mo 20 minus 10, and Vin mo is 10 volts. So don't worry naman, worst case scenario na itong mga naisip ko. So another observation that I concluded. So next tayo sa Clipper. So a Clipper consists of a capacitor, resistor, and a diode. At buti to, unlike sa Clipper, may nakita akong form. So for a positive clamper, naka-series si capacitor. Tapos may diode ka sa gitna na nakatutok sa taas. So negative part to ng electrolytic diode, kay capacitor. So ayan yung positive clamper. So paano po yung negative? Siyempre, ang una natin nakita dyan is kailangan bumaliktad to. Pero kailangan din bumaliktad si capacitor. So for a negative clamper, ayan, nakabaliktad nga siya. Negative to, positive to. And pabaliktad din to. Ayan si negative clamper. So I have two waveforms dito. Isa may battery, isa simple lang siya, waveform. V out pa rin sila, so pero may nakalagay dito 15 yung gitna niya. So we know that 15 is let's say VC. Siya yung capacitor mismo. So kung manonood kasi passive clamper pala siya. Kasi wala, ito yung zero natin. So kung manonood pala kayo sa YouTube, kung manonood ka man, like let's say kay Organic Chem, malilito ka sa first part lang. Kasi unlike kay Ma'am Ann tsaka kay Organic Chem, sila Organic Chem nagsisimula sila sa time na sinacharge mo pa lang si capacitor. So instead na ganito agad yung waveform nila, mag-oscillate pa lang sila sa original value nila. Pag ganyan, tataas hanggang sa ikutan niya yung 15 volts. So mag-charge pa lang yan. For the reason na ganito siya is matagal bago mag-charge kumpara sa time para mag-discharge si capacitor. We can denote that time to discharge is greater than time to charge, whereas we know time here is equal to tau, and tau is equals to load resistance times capacitor value. So kung familiar to, ito na si tawag dito VR peak to peak, pero sa filter ko na siya papakita mamaya. So we know that VC is equals to 15 volts. So positive half cycle tayo. Positive half cycle tayo. So negative V in minus VC, open to, plus V out. So ang hinanap natin dito is si V in ulit. Siya ilipat natin dun. Is equals to VO minus VC. Ang V output natin dyan is 20. Samantalang ang VC natin is 15V. So V in now is therefore 15 volts lang.
or rather 5 volts na. So alam natin yan sa kung tayo, negative half cycle. So negative half cycle natin, baliktad to, mag-open si diode, negative half cycle, mag-open si diode. So babaliktad yan, magiging positive V in minus VC. Oh, may kulang. Paano mo ma-read si V output dito? Wala ka namang battery or something dito. Wala ka namang ma-read kay diode since ideal to. So ang fix na nakita ko dyan is tanggalin mo to. Since sa half cycle wala naman to, maglagay ka ng resistor dito. Gets ba? Since etong part na to, yung voltage dito will be equal sa voltage dito, parallel. So denote natin kung itong part na to RL, let's denote this as RD, tapos D. So we know that RD plus diode itself is parallel to RL, therefore their voltage D is parallel to V out. So plus V in minus VC, balik tayo since may diode na tayo dun. V in minus VC plus VD, whereas VD is equals to V out. So using that information, lipat natin sina V in, lipat natin sina VC and VD. V in now is equals to VC minus VD, whereas VC natin is 15 and ang VD natin is 10 volts. Therefore V in natin is 5 volts din. So move tayo sa next. Excuse me. Ang difference lang niya is may battery ka pa. So similar dun sa sinagot na example ng V in. Yung binigay nga yung example na madali na kasi binigay niya na sa yung input waveform and output. So ito V output lang pinaglalaroan mo. So we have 7.5 dito, 8 and 10. So therefore we know that VC is equals to 8.5. 7 lang pala. 7 and 8.5. Pero positive number to. Pero may battery ka. Pag ganyan. Gumanon. Since itong buong part na to matatanggal pag isang positive half cycle, therefore hindi natin malalagay si battery after ng diode. May secret pala mamaya, utang yan. So balik tayo. So may given na tayo na VC kasi sabi niya dun siya umikot-ikot, dun siya nag-oscillate. So positive half cycle tayo, therefore negative V in, mawala to, minus VC plus V out is equals to 0. Lipat natin sa V in is equals to VO minus VC, so 10 minus 8.5 V. Therefore we can conclude sa positive half cycle mo na 1.5 C voltage. So paano naman sa negative half cycle? So babalik to at mag-open yan. So negative half cycle, we have positive V in minus VC plus V1. Let's say V1 tong battery na to. V1. Wala tayong voltage V1. Paano yun? Well, we can conclude that di nababasa mo dito sa part na to
is si V1. So V1 is parallel to V out. So flat to. So palagi, actually dapat marito. Dapat pala waveform pa tong isa to. Waveform pa yung isa. Kasi sa isang cycle lang nangilam yung battery. So we know V1 is parallel to V out, therefore they have the same voltage. So V in, lipat natin, is equals to VC minus V1, whereas V1 is equal to V out nga, 8.5 minus 7 volts, 1.5 volts. So hopefully talagang walang lameraw na ganito. So I can't think of anything more sure than that. Hindi na ako makagawa ng sample problem na mas hirap pa dun. Ibang level kasi sa Marian eh. So mag-report tayo. Saglit lang to. Kasi check ko pa yung kung ano yung setwork natin mamaya. Saan ko agad yung sagot ko. Kasi we have medyo di ko pa gets yung binigyan yung mga problems, pero yung triple itself okay naman. So we know the triple, para mangyari yan, we have a diode and a capacitor. So unpolarize siya muna. So ayan si filter. Ayan, ganyan nangyayari si filter. Yan yung nagbibigay ng ripple effect. So para mangyari yung ripple effect, actually hindi pwedeng walang polarity si capacitor. Hindi pwedeng i-charge siya parehong cycle, which means at least on one side it is a polarized. So itong sundan natin kung anong cycle siya nakadugtong. So in this case, nakadugtong siya sa positive negative half cycle, pero naka-forward bias naman yung diode mo. So sa positive half cycle, C1 will charge. So on negative half cycle mo, C1 will discharge. Magdi-discharge siya pag C2, actually pagkasama ko nito, magdi-discharge pa lang, nasabi ko kanina, basta para mag-charge ang capacitor kailangan negative to negative or positive to positive. So kung battery to, kailangan nakadugtong siya. So itong part ng capacitor negative. Kaya nga sa clamper nag-a-assume tayo agad na naka-charge na si capacitor. Kasi madaming pang solving, maguguluhan ka lang doon. Yung graph mo pag ganyan pa bago siya ikot na lang sakto. So kung ganito yung mga filter natin, ito yung sinagutan ko kay ma'am na daming tatanong. Naka-reverse bias si diode, so positive half cycle, naka-open to. So para mo to i-filter, di ka naman pwede maglagay ng filter before ng diode, sasabog yun dahil sa palipat-lipat ng polarity. So ang gagawin mo dito is punta ka agad kay negative half cycle, positive, negative, mag-open to, magkaka-positive line ka dito, pupunta rito. So mangyayari doon, yung capacitor mo, yung positive side mo sa baba, negative mo sa taas. So ito rin napansin ko dyan is, pag mag-ripple tayo, never, most likely hindi tayo sa first approximation, always second approximation. So just as this, sabihin natin silicon diode to, V output to, hindi VC,
ay rather V output. V output siya. V input and the output since 17. Sabihin natin silicon diode yan. So kung V peak mo is 17, so nasa positive side siya. Actually kahit anong side, pero for convenience sake, lalagyan natin sa positive up cycle. So mag-charge tong part na to thanks to the 17 ng Vin. Mag-charge si C1 hanggang makuha niya rin si 17. So C1 will become 17. This is an ideal pala. Pero hindi yan magka-close actually. Hindi yan magka-close sa in-expect natin sa dinidiscuss ni Mau. Kasi yung ending dun, their diode will have 17 dito, pero 17 din dun. So walang difference. Walang difference na paparaw 17. Pero palaging i-take account si C1. So ang ending niyan, sasara niya. Kaya nga sa V output natin, after abutin ni capacitor si C1, si B-peak, si 17, sasara niya yung diode, bababa siya. So baba, sabihin natin ito na yung end ng positive cycle. Baba, ito na yung end ng negative cycle. Mag-charge ulit, baba, mag-charge ulit, at total of 17. So ano sinasabi ko nila na most likely second approx, kasi i-take account mo pa yung voltage drop. Hindi siya accurate kung ideal tayo sa application niya actually, because C1 will always be lower than the input. Sa solving lang to magiging sense sa 17 to 17. So talagang bababa sa C1, sa silicon tayo dyan, 0.7, 16.3 na lang siya. Pero yung naging ending dyan is inopen niya pa rin kahit C1 is less than Vin. So tignan ko pa rin siya, pero bigay ko na ito ngayon. May mamaya pa. So we have a ripple factor of, let's say V ripple is equals to VR peak to peak of VDC. May mga shortcut na tayo dito, where VDC is equals to 0.318 multiplied by V peak. Samantalang ang VR peak to peak natin is equals to 1 all over frequency times tau times VR peak of rectifier, where we know tau is equals to resistance times voltage, current, capacitance. VR peak rectified over frequency times RL times capacitor. Ayan siya. Sagutin ko yung mga sample problem mo. Send ko lang.